Hindi na naman sisipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasampung pagdinig ng House Quad Committee bukas. Bago yung una niyang binusisi sa Kamara ang umano'y maling paggamit ng pondo ni Vice President Sara Duterte. At giit ng mga kongresista dapat ay magpaliwanag ukol dito ang kampo ni Vice President Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Kumbinsido na ang ilang kongresista na nagkaroon ng paglabag si Vice President Sara Duterte base sa takbo ng mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kahapon, isa sa mga naungkat ng komite ay ang questionableng computation at mga resibo sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ng Department of Education noong ito'y nasa ilalim pa ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ang isang kawani ng DepEd umamin pang 9 na beses umano siyang nakatanggap ng sobrang may lamang pera mula sa tanggapan ng nooy DepEd Secretary na tila suhol umano kung ituring ng iba. Sir, the first time I received it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. Kung mapatutunayang may anomalya rito, sabi ng mga kongresista, maaaring maharap sa mga reklamo ang Vice-Presidente. Kaya't ngayon pa lang, mas mainam kung magpapaliwanag na rin siya. I would tend to agree with Congresswoman Luistro that this is indeed malversation of public funds if proven. And if so, I would concede that it really amounts to betrayal of public trust. There's really a malversation of public funds. And thus, the office of the Vice President has the moral responsibility and obligation to explain it not only to the committee but to the general public. Isa pang ikinadismaya ng mga kongresista ang hindi na naman pagharap kahapon ng 7 opisyal ng OVP na ipinapatawag ng komite at ang isa sa kanila na si OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez lumipad pa patungong Amerika. Paliwanag ng OVP, personal trip naman ito at hindi totoo ang mga haka-haka na may kaugnayan sa issue ang kanyang pag-alis. Pero ang mga mambabatas, duda rito. The timing is very suspicious, no? As a public officer and a public official working in the government, it is your duty to respond to a official invitation by your co-equal branches. Bukas ipagpapatuloy naman ng House Quad Committee ang hiwalay nilang pagdinig kung saan ang ama naman ng Vice-Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inaabangan. Pero sa ipinadalang sulat ng kanyang abogado sa joint panel, nag-abiso na ang kampo ni Duterte na hindi na naman siya sisipot dito, pangunahin na riyan dahil duda raw ang dating presidente sa integridad at motibo ng Quadcom. Sa gitna ng kabi-kabilang pagdinig dito sa Kamara, tinitiyak ng mga mambabatas na patuloy rin ang pagtutok nila sa mga priority bill ng administrasyon. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa.